morning. Let's go to work. Friday morning. Isa na namang magandang umaga sa inyong lahat. Yan, Friday morning dito sa bansang UAE. Napaka ganda na ng weather. Hindi na siya mainit, hindi na rin siya malamig. So katamtaman lang. Siguro by first week of December, yan, malamig na din dito. So, yung init ng panahon mapapalitan na ng lamig. So magandang umaga sa inyong lahat dyan, sa mga sumusuporta kay Paul Sayer TV. Yan, salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga short videos at saka sa aking mga na-upload na mga videos. So ako ay papasok na sa main road. So kailangan ng signal light flasher para alam nila na ako ay kakaliwa at papasok na sa main. So magandang umagang muli sa inyo dyan, sa lahat ng mga nanonood sa Pilipinas, sa USA, sa Russia, sa Africa, sa Australia, kontinente, sa lahat ng kontinente, sa lahat ng buong mundo. So ako ay kakaliwa. Dahil dito ay pass lane na. So, salamat sa inyong lahat dyan sa pagsubaybay at pagsama sa aking pagmamaneho sa pagpasok. Panahon. Malapit na ang Pasko dyan sa ating bansang Pilipinas. So marami nang masasaya dahil nakakatanggap na sila ng kanilang mga bonus at saka 13-month pay. Yung iba mayroon pang 14-month pay. Sarap naman ng buhay. Meron silang 14-month pay. Ayos. Dito sa amin wala kaming mga ganyan. Wala kaming mga 13-month pay at 14-month pay. Pero yung ibang company, mayroon silang natatanggap na bonus, incentive. Sa company namin so masaya na dyan ang Pasko. So mabibili na lang mga kababayan natin yung mga pinapangarap nilang mga gadget tulad ng cellphone at saka ng mga computer, laptop. Yan, mabibili na nila yung kanilang mga gustong bilhin dahil sa kanilang mga paghihirap, pagsisikap sa kanilang trabaho, di ba? So yung iba bibili ng damit, sapatos, yan, mga gamit nila sa bahay, yan.
sa mga kababaihan nating mga nanay ng tahanan. Bibili na nila yung kanilang mga gamit sa bahay na tulad ng kitchen. Yan. Sa mga tatay, daddy, yan, mabibili na nila yung kanilang mga pangarap na kotse. Kotse na. Mapapalitan na nila ang kanilang mga lumang sasakyan. Yan. Talaga sa kanilang mga 13 at 14 month. Ako wala, hindi gulong, hindi ko mabili sa Pilipinas. Sorry pa. Hindi gulong daw, hindi mabili. Ni Paul Sayer TV. Ganun lang naman. So tayo ay papasok na sa roundabout na tinatawag dito. Sa atin circle. Circle. Dito, kung ako ay u-turn, kukunin ko itong pinaka-inner lane. Then always use your blazer and signal light. Ganun lang naman dito. Dito lahat sumusunod. Napakasarap magmaneho dito. Talagang walang stoplight dito sa roundabout na ito. Pero lahat ay nagbibigayan dahil sa mga disiplina ng kapwa ko driver. Yan. So pag bawal dito at yari. Hindi pwedeng sorry po, pasensya na po. Hindi pwede dito yung sorry po, pasensya na po, hindi na po uulitin. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Violation is violation. Ganun lang dito. Kaya magandang magmaneho dito. Always alert, presence of mind, and body conditioning. Yan, bago magmaneho. Ang dapat laging kondisyon ng mga pangangatawan. Bago sumakay sa kailangan i-check mabuti ang sasakyan. Siyempre, unang-una ang mga unang chine-check, ano ba yan? Battery, lights, oil, water, yan, mga chine-check, tire, pressure. Siyempre, fuel, baka wala ka ng gasolina, takbo ka rin ang takbo. Ganun. Saka dapat panatiling kondisyon ng sasakyan dahil mahirap mag-direct dito. Hindi pwede dito hila-hila. Hindi pwede dito yung may kaibigan hinila ng towing recovery. Lahat ng hindi na kayang tumakbo sa daan kailangan ng recovery truck. Pwedeng hihilain lang ng tali. Ay, naku. Walang ganon dito na hinihila-hila. Dahil sa napakaganda ng daan, hindi talaga laspag ang mga suspension nyo dito. Talagang tatagal. Iba ang sasakyan na pang disyerto, yun ay tinatawag na 4x4. Iba naman yung pang road. Ito ay tinatawag na 2x4. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nanood ng aking upload videos sa aking pagmamaneho sa araw ng Biyernes dito, Friday morning. Yan. Malapit ng Pasko dyan. Dahil nagbabago na dito ang weather, ang climate. So uso ngayon dito yung mga maraming inuubo,
Parang ganyan din sa atin sa Pilipinas na pag nagbabago na yung climate ay ang mga tao ay nagbabago din ng body temperature nila. So kaya mayroong ano yan, mayroong mga pagbabago sa kanilang mga katawan. Katulad ng inuubo, yung iba nilalagnat ng konti, pero mostly ubo. Yan. Dahil nga sa weather. Yung mga bata, yan, medyo mabilis silang kapitan ng mga ganyan. Ganon na rin sa aming matatanda. Yan. So, nandito na ako sa loob ng aking tatrabahuhan. Yan. So medyo relax na dito kasi wala na siyang ganong maraming sasakyan. Kaya maayos na. Pero kailangan mo pa rin sumunod sa mga batas trapiko nila dito sa loob. Kumbaga meron din silang mga sinusunod na mga one way. Meron din silang sinusunod dito na mga speed limit. Yan, mga speed limit sa lalong-lalo na sa mga road, secondary road. May mga speed limit sila. At saka meron din silang mga humps dahil para maintain ng kanilang mga speed. At saka at the same time pagka may mga daan pa kaliwa o pa kanan naglalagay sila ng humps para ang mga sasakyan nagmi-minor para hindi mabilis, mas babagalan mo pa sa kanilang speed limit. Actually dito sa loob is 40 kph, 40 kilometers per hour lang dito. Napakaganda. So kahit na ikaw lang ang nag-iisang sasakyan sa daan, sumusunod ka pa rin dahil hindi mo alam yung mga kasalubong mo ay naka sasakyan ng civilian car, private car, pero mga authority sila. Meron silang kakayahan na manghuli sa mga taong o sa mga driver na nagbabiolate ng traffic rules. So better na sumunod ka na lang. Dahil hindi biro dito ang bayad ng mga traffic violation, hindi biro, talagang napakatindi. Sa speed limit lang, unang class mo pa lang sa speed limit ay meron ka ng 600 dirhams. Sa peso yun 2 for 6,000 pesos, diba? Napakalaki. 9,000 pala yung 600. 9,000 dirhams ang penalty. 9,000 pesos ang penalty ng kung sakaling i-convert mo. O di yung 9,000 na yun na kung ipapadala mo sa atin sa mga pamilya mo sa probinsya, sa Pilipinas o sa maraming bigas at ulam na yung mabibili nila doon. Di ba? Kailangan talagang magtipid ang mga OFW. Mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. So dahil meron tayong kakayahan, opportunity o napagbigyan tayo na makapagtrabaho dito, so kailangan nating mahalin ito. Siyempre paminsan-minsan kailangan mo pa ring enjoy sa labas, pero huwag ka namang gagastos ng higit pa sa isang araw na iyong kinita. Yan, diba? So maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga sumubaybay, sumama sa aking pagmamaneho. Thank you very much. So ako ay nandito na sa aking work. Okay? Maraming salamat. Sana ay sa mga susunod kong video ay samahan nyo pa rin ako. Thank you. Bye bye.